ang dating Pangulong Duterte. Ayan! Taon. Oh, eto na mga kababayan, yung kung ako ang presidente sa panahon na yan, tegi na yan si Trillanes. Oh, game ha? Pakinggan ho natin ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Oh, PFPRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, criticize Trillanes. Ni Trillanes, ang bakla na yan. Walang... Kailangan ba ganun? Yung bakla na yan, oh, in fairness naman po dapat mga kababayan, matuto tayo na hindi natin ginagawang yung tipo bang panghamak ng tao, yung bakla, tomboy, or whatever. Hindi po pantay-pantay dapat tayo. Actually mga bossing, kumbaga, mas madami pa tayong makikitang mga, yung professional po talaga, maganda yung mga narating sa buhay, may respeto sa kapwa-tao, doon po sa mga LGBTQ, mga kababayan. Nakakalungkot na may mga tao na hindi nila naiintindihan na ginagamit nilang parang panghamak ng tao yung bakla, no? Di ba? Kagaya nitong tao na to, na idol ni Helbin Broquesa, walang kwenta content mo. Pero nandoon, nakikinig. Oh, tingnan mo, magko-comment pa yan. Magko-comment pa yan. Walang kwenta yung content ko, pero magko-comment pa, iisa pa yan. Oh, di ba? Sabi ni Virgilio Benitez, huwag kang uuwi, Boss Mark. Hihingian kita ng pasalubong. Okay lang po yun, no? Huwag lang yung relo, sabi. Tuloy, ginagawa ni PRRD, mga kababayan. Kumbaga yung bakla, no? Parang ipinanghahamak nila ng tao. Speaking of Harry Roque, wala lang, naisingit ko lang. Si Harry Roque. Tuloy! Ginawa ko hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot Kaya hindi ko sinasagutin yung buuan wala. Kaya ang isang misteryo. May isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA? Uy, dating Pangulo. No? Nung dati, nagbabakbakan kayo ni Trillanes. Sagutan kayo. Naniniwala kami nung dati sa inyo na ganito. Si Trillanes, pati ho ako, nagsasabi, sundalong kanin, ganyan, ganyan. Hindi sa vlog. No? Pero yung kapag kayong nasa labas ako, si sundalong kanin. Tapos mamukat-mukat mo after ng ilang taon, 8 taon, 9 na taon. Ang bumubulaga sa atin yung mga sinabi ni dating Senador Trillanes, no? Yun yung mas nagiging katotohanan ngayon. Makita natin yung West Philippine Sea, kung sino yung hindi mga nagtrabaho para makuha natin yung karapatan natin sa West Philippine Sea, Kaya, baliktad ho ang nangyari, mga bossing. Mas naniniwala ho ang taong bayan ngayon kay dating Senador Trillanes kesa po kay dating Pangulong Duterte. Pagka yung inanalisa mo, yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte, si Bongbong Marcos, nagdudurog yan. Bumabatak yan. Hanapan mo ng ebidensya, walang maipakita naman. Di ba? Ngayon, baliktad ang mundo. Mas pinapaniwalaan si dating Senador Trillanes. Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang kulor kung hindi magtudita, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Ramdam din pala ng dating Pangulong Duterte yon, mga kababayan. Ramdam ng dating Pangulong Duterte na, baliktad mas si Trillanes ang ginagawang hero ng mamamayang Pilipino. In short, mas pinapaniwalaan si Trillanes ngayon kaysa sa akin. Kaya mainit ang ulo. Yung sa kudita naman, sinabi na, kinuha lang yung mga kutsara at tinidor niya mga yan. Di ba, Ma'am Trexie Villa? Tapos wala din palang katotohanan yun. Nung ikaw ay namumuno, kung ikaw yung namumuno nung panahon na yon, ano nangyari? Yung magmukha, kala mo, the idiot, itong si Trillanes,
Ano ang style ng buang na yan? Kung katabi ka niya at ayaw niya ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang ulol na yan. Pipinturahan daw ng itim para siya maging puti, no? Para pong ganun ang nangyayari nga. Yung kay dating Senador De Lima, mga kababayan, ngayon napatunayan na walang sala. 7 taon ang nasayang ho dun, no? Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit, tapos nagwala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yun, patay na yan. Ayun! Wala daw kasing medal of merit, wala daw medal of valor, mga kababayan. Tapos nagkudita-kudita daw. Kung siya ang presidente, tegi na daw po, mga kababayan. Sabi ni Crisostomo Ibarra, si Trillanes, Sir Mark, graduate, cum laude yan. Sir, parang mas masarap pakinggan, na alamin kung bakit ba kayo nagkudita. Alamin, bakit nyo ginawa ito? Kesa yung, wala nagkudita. Yariin mo na. Walang yun. Kumbaga, walang due process yun. Di ba? Basta, yariin mo na, nagkudita Yung tipo bang hindi mo aalam, bakit mo ginawa yan? Anong dahilan, bakit ganito, ganyan? Ibang klase. Pero mga kababayan, nakikita ko naman mga bossing, bago pa lang po umupo ang dating Pangulo sa kanyang posisyon bilang presidente. Walang urungan po yan si Trillanes No? Talagang tuloy-tuloy ho siya Kahit nakaupo na, wala. Okay lang, tuloy-tuloy. Ito yung totoo, ito yung alam ko No, kahit pa presidente siya niyan, Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny na doon, matagal nang kasabay siguro ng ditong ibang ganun pala talaga ang labanan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, makita nyo man ako sa Pilipinas, hindi bababa sa 6 kahit papaano yung kasama ko. Di ba? Para may palag, mamaya sabi nga nila, Mark, magaya ka kay Percy Lapid. Papasigurado ba tayo ng ganun? Di ba? Hindi, syempre. Gulangan ng labanan, hindi tayo papasigurado ng ganun, di ba? Kapag alam mo, yung kalaban mo, ganun, syempre, siguraduhin mo na may magliligtas din sa iyo. Mahirap kayo nung gali ay Trillanes. Akala niya matapang siya. Nakita ho namin, yun, yung tapang niya, talagang kahit presidente kayo, bumabanat siya. Maiparinig lang kung ano yung katotohanan sa madlang people. Di ba? Sabi nitong si Just Vincent, sabi ni Just Vincent, dating Pangulo, sabi daw po, naghamon kayo ng duelo. Tapos hindi daw po kayo pumunta. Just Vincent, ano ba sinasabi mo? Yung tipo bang press conference, eto, matibay ako, ko. Hearing sa Senado, eto, ganito ko. Mag-PPI pa ako. Binotoy, ganito, ganyan. Pero pagdating sa Kongreso, wala, ayaw, mahina. No? Pagkakala niya, sundalo siya, dumaan ng female. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. Female yan. Pero itong ulol na ito, grabe, no? Sabi ni Luz Biminda, Nabora, ibahin ka niya, Mark, batang tondo ka. Opo, yan ang mga batang tondo. Hindi papaisa yung mga yan. No? Kahit papaano naman, meron kang pera. Kahit papaano, hindi naman po tayo ganun kahirap. Meron naman pong magiging mga bodyguard natin pagka nandyan sa Pilipinas. Di ba? Hindi tayo pa iisa. Asan na ba? Bakit sumalig na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya yung may bayag na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa.
Pero no, nasa isip niya si Trillanes. Hindi niya sinagot si Trillanes pero nasa isip niya. At sumasagot siya, no? Patungkol kay Trillanes, mga bossing. Anyway, 55 minutos na din po tayong nagkukwentuhan at nagtatalakan dito, mga bossing. Mamayang gabi ho, sige nga, ito kung alam ninyo. Sabihin nyo nga sa akin mamayang gabi sa live natin, ano ang pag-uusapan nating mamayang gabi? Sige nga, ano nyo dyan, i-comment nyo dyan. 1,600 viewers. Ano ang pag-uusapan natin mamayang gabi sa ating live? Hintay ako ng comment. No? Ay, shoutout ko muna yung iba. Ma'am Trexie Villa, shoutout sa iyo. Zero Kansaki, simpatiko. Yung sinasabi niya, yung hinamon siya ni Carbonell, di sumipot si Duterte. Eseng Mariano, totoo yung hinamon ng duelo si Kawaldi ni Digong pero di siya sumipot. Ano pag-uusapan natin mamayang gabi? May kayo talaga. Ang pag-uusapan natin mamayang gabi, maiinit po mga bossing. Maiinit na talakayan ng pag-uusapan natin mamayang gabi. Magpapaalam muna ako, matutulog muna ako, no? Kasi dito sa amin, alas 11 ng gabi ngayon. Mag-vlog tayo o mag-live tayo mamayang alas 9, no? Ng gabi diyan sa Pilipinas. Paalam po hanggang sa muli.